Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay sasagutin natin po ang isang katanungan na ipinagkaloob sa atin na hinggil sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na kasalukuyang nagaganap po sa ating panahon. At nais ng ating nagtatanong na malaman kung ano ang sabi ng Panginoon hinggil sa bagay na ito. Kaya po, inyo pong pakinggan ang ating pagtalakay na gagawin ngayon at tayo po ay hahango ng mga talata nagmumula sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy at saka sa Faith of Jesus na siyang mga salita ng Diyos na dapat nating malaman. Tayo po ngayon ay nasa tanong at sagot portion at ang isa sa mga katanungan po na dumating sa atin po ay ito po: ano ang sabi ng Panginoon hinggil sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na kasalukuyang nagaganap ngayon? Kaya sa katanungan pong yan ay ito po ang kasagutan ng ating Panginoon. Ito po ang sabi ng Panginoon sa Mateo 24:6-8, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan nyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito mangyari datapat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang karian laban sa karian, at magkakaroon na at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Tatapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Mateo 24:6-8. Malino po ang binabanggit ng Panginoon. Nang sabi po niya ay makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Kaya po ang nagaganap sa ating kapanahunan, ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, ito po ay hinulaan na ng ating Panginoong Jesucristo nung siya narito sa lupa. At binanggit niya sa Mateo 24:6-8. At ang sabi niya, sapagkat magsisindidig ang bansa laban sa bansa at ang karian laban sa karian. So talagang magkakaroon ng mga digmaan na magaganap dito po sa lupa ayon sa binabanggit ng ating Panginoon. At sabi po dito sa Review and Herald, November 24, 1904 by Ellen G. White, ang mga hatol ng Diyos ay nasa lupain. Ang mga digmaan at mga alingaw ng digmaan, ang pagwasak sa magitan ng apoy at baha, ay malinaw na nagsasabi na ang panahon ng kabagabagan na iigting pa hanggang wakas ay malapit na. Wala na tayong panahon dapat sayangin. Ang mundo ay nagkakagulo dahil sa diwa ng digmaan. Ang mga propesiya ng 11 kabanata ng Daniel ay halos naabot na ang panguling kaganapan ng mga ito. Malino po ang binabanggit po rito na ang sabi po rito ay yung mga hatol ng Diyos ay nasa lupain. Ibig sabihin ay ibinubuhos na ng Panginoon ng kanyang mga hatol. At ang sabi po rito, ang digmaan at ang mga alingangaw ng digmaan, ang pagwasak sa magitan ng mga apoy at baha, ay malinaw na nagsasabi na ang panahon ng kabagabagan ay malapit na. So ibig sabihin po ay ito po ang nagaganap po sa tinatawag na digmaan ng Ukraine at saka Russia, ay nagbababala po ito na malapit na ang pagdating ng panahon ng kabagabagan. At ang sabi po rito ay wala na tayong panahong dapat sayangin. Ang mundo ay nagkakagulo dahil sa diwa ng digmaan. At ang propesiya ng 11 kabanata ng Daniel ay halos naabot na ang panguling kaganapan ng mga ito. At ang Daniel 11 po ay mga hula po yan tungkol sa digmaan na magaganap dito sa lupa hanggang sa ating kapanahunan. At kapag natapos na po, kapag naabot na yung
kaganapan ng Daniel 11 ay magkakaroon na po ng panahon ng kabagabagan ayon sa Daniel 12 verse 1 na isang kabagabagan na hindi pa nangyari simula ng itatag o likhain ang sanlibutan. Ito po ang tinatawag na pinakamatinding kabagabagan na magaganap dito sa lupa. Kaya nagpapahiwatig po ito na malapit na po ang tinatawag nating panahon ng kabagabagan. Ang sabi sa atin sa L Writings page 41, I saw that the powers of earth are now being shaken and the events come in order. War and rumors of war, sword, famine and pestilence are first to shake the powers of earth. Then the voice of God will shake the sun, moon, and stars and the earth also. I saw that the shaking of the powers in Europe is not as much as some teach the shaking of the powers of heaven, but it is the shaking of the angry nations. Malino po na yung palang nagaganap sa panahon natin ngayon, yung shaking of the powers in Europe, ay ito pala ay tinatawag na shaking of the angry nations. Ito ay pagyanig ng mga magkakaaway ng mga bansa. Sa Tagalog po, ito po ang sabi, nakita ko na ang kapangyarihan ng lupa ay nayayanig na ngayon at ang mga pangyayari ay dumarating ayon sa nakatakda. Ang digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan, tabak, kagutom at salot ang unang yayanig sa mga kapangyarihan sa lupa. Sa kaantinig ng Diyos, ang yayanig sa araw, buwan at mga bituin at sa lupang ito rin naman. Nakita ko na ang pagyanig sa mga kapangyarihan ng Europa ay hindi gaya ng itinuturo ng iba na siyang pagyanig ng mga kapangyarihan ng langit, kundi ito ang pagyanig ng mga bansang nagagalit. Malino po na merong tinutukoy po ang lingkod ng Panginoon dito na kapangyarihan, pagyanig sa mga kapangyarihan ng Europa, na ito po ay pagyanig ng mga bansang nagagalit. Kaya malino po ang pagkakabanggit dito sa L Writings Tagalog page 46 na yayanigin ang sanlibutan ng mga digmaan at mga alingaw ng digmaan. Ang sabi sa atin sa Councils for the Church page 37, we are living in the time of the end. The fast fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. The days in which we live are solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgment are already falling upon the despisers of the grace of God. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. Napakalino po ang pagkakabanggit po rito na yung pala ay they forecast approaching events of the greatest magnitude. So ang mga magaganap pala ngayon, mga plagues at saka mga calamities by land and sea at kasama na rin po yung tinatawag nating alarms of war ay mga approaching events of the greatest magnitude. Mas matitindi kaysa doon sa mga nakalipas pa na naganap dito sa kasaysayan ng mundo. Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets 278, at ito po ay sa Last Day Events, mababasa rin po natin, Last Day Events Tagalog, page 19. Nakatayo tayo ngayon sa pintuan ng krisis ng buong kapanahunan. Sa mabilis na pagkakasunod-sunod, ang mga hatol ng Diyos ay patuloy na darating. Apoy at baha at lindol na may digmaan at pagtanak ng dugo. Nakita niyo po ay pinakita sa pangitain sa lingkod ng Panginoon na sa Ellen G. White na ay pinapakita na tayo ngayon ay nakatayo
sa pintuan ng krisis ng buong kapanahunan. At ang sabi po rito ay sa mabilis na pagkakasunod-sunod, ang mga hatol ng Diyos ay patuloy na darating, apoy at baha at lindol na may digmaan at pagtanak ng dugo. Kitang-kita po natin sa nagaganap sa ating kapanahon ngayon na maraming nagaganap ng mga fires o mga sunog at mga baha, pagbabaha sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At ang lindol po ay halos araw-araw nagkakaroon po ng lindol sa iba't ibang lugar ng bahagi ng mundo. At sa ngayon po ay meron tayong tinatawag na nagaganap na digmaan at pagtanak ng dugo na nagaganap po sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. At ito po ay magpapatuloy. Ang iba't ibang mga digmaan po, bukod po dyan, iba't ibang mga digmaan pa ang magaganap. At lalong dadalas hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Last Day Events, Tagalog, page 12, ang panahon ng kabagabagan ay malapit na. Walang panahong dapat pang sayangin. Ang salibutan ay kinikilos ng diwa ng digmaan. Ang mga propesiya ng Daniel 11 ay halos nasa huling katuparan na. Kaya makikita po natin na talagang malinaw ang binabanggit ng lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White, na ang salibutan ay kinikilos ng diwa ng digmaan. Kaya ito pong digmaan ito ay isang palatandaan na ang propesiya ng Daniel 11 ay halos nasa huling katuparan na. At ang ibig sabihin po nito ay magpapasimula na at malapit na magpasimula ang tinatawag nating panahon ng kabagabaghan ni Jacob, na ito po ay panahon na rin ng pagbubuhos ng galit ng Diyos, ng saro ng galit ng Diyos. At ito rin po ay nakapaloob din po rito ang tinatawag na pagbubuhos ng 7 huling salot na wawasak sa salibutan at saka sa mga nananahan dito. Ang sabi sa atin sa Last Day Events, Tagalog, page 12, at mababasa rin po natin sa Review Herald, Volume 11, 1904, ang kawalang batas ay lalo pang nahayag sa lupa. Hindi magtatagal. Ang kaguluhan ay babangon sa mga bansa. Kaguluhang hindi titigil hanggang sa dumating si Jesus. Napakalino po na ang sabi dito sa propesiyang ito na ang kawalan ng batas, ibig sabihin yung hindi na ginagalang batas, ay mahayag sa lupa. At ang sabi po rito ay hindi na rin magtatagal. Ang kaguluhan ay babangon sa mga bansa. Kaguluhang hindi natitigil hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya nakikita natin ang katuparang ito na marami ng kaguluhang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ang mga iba't ibang kaguluhang ito, mga pagrarally, pag-aaklas at mga pagdanak ng dugo, ay mga nagaganap na mga riot at iba't ibang mga patayan nagaganap sa iba't ibang lugar. Ito po ay bahagi ng tinatawag na kaguluhang hindi titigil hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets 278 at mababasa rin natin sa Christian Service Tagalog, page 75. Nakatayo tayo sa may pinto ng kagipitan ng kapanahunan. Mabilis na nagkakasunod-sunod na naghahalinhinan ang mga hatol ng Diyos. Sunog at baha at lindol kasama ng digmaan at pagtitigis ng dugo. Hindi tayo dapat magtaka sa panahong ito ng mga pangyayari na kapamalubha at madalian, sapagkat ang anghel ng awa ay hindi na maaaring manatiling magtagal pa upang ikandong ang ayaw magsisi. Kaya pala nagaganap ang mga bagay nito, sapagkat hindi na rin matagalan ng anghel ng awa na ikandong pa ang mga ayaw magsisi. Kaya po mabilis ang mga pangyari po na magaganap sa atin
ang mga kaganapan ng sunog, baha, lindol kasama ng digmaan at pagtitigis ng dugo ay magaganap dito po sa lupa. At ang sabi sa Testimony Volume 9, page 11, at mababasa rin sa Christian Service Tagalog, page 78. Ang mga araw na kinabubuhayan natin ay solemne at mahalaga. Ang Espiritu ng Diyos ay unti-unti subalit tiyak na binabawi sa lupa. Mga salot at mga hatol ay nahuhulog na sa mga humahamak sa biyaya ng Diyos. Ang mga kapamakan sa lupa at sa dagat, ang magulong kalagayan ng lipunan, ang mga hudyat ng digmaan ay nagbabala. Pinagpapaulan nilang sabihin ang paglapit ng mga pangyaring pinakadakila ang kalawakan. Sabihin malawak ang magaganap. Pinagsama-sama ng mga kinatawan ng masama ang kanilang mga lakas at pinag-iisa. Nagpapalakas sila para sa huling malaking kagipitan. Mga dakilang pangyari ang malapit ng maganap sa ating sanlibutan. At ang mga huling kilusan ay magiging mabilis. Napakatindi po nito. Nang sabi po rito, ang mga dakilang pangyari ang malapit ng maganap sa ating sanlibutan. At ang mga huling kilusan ay magiging mabilis. Sa Testimony Volume 9, page 14, ang sabi po, ang sanlibutan ay napupukaw ng diwa ng digmaan. Ang hula o propesiyas ng 11 kabanata ni Daniel ay halos nakarating sa ganap na katuparan nito. Hindi magtatagal, ang mga tanawin ng kabagabagang binabanggit ng hula ay mga tutupad. Kaya po ang kaganapan na nagaganap sa panahon ngayon, ang tinatawag nating digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na kinakasangkutan din ng iba't iba pang mga bansa sa Europa at ng Estados Unidos, ay ito po ay isang hudyat sa atin na hindi na magtatagal ang tanawin ng kabagabagang binabanggit ng hula ay mga tutupad. Sa Testimony Volume 1, 268, at mababasa rin po natin sa Christian Service Tagalog, page 81 to 82. Ang sabi po ay ipinakita sa akin. Ito po ay sa lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White. Ang mga nanahan sa sanlibutan na nasa sukdulan ng kalituhan, digmaan, pagtigis ng dugo, kahirapan, pananalat, kagutom at salot ay naglipa na sa lipunan. Nang magkagayoy na tawag ang aking pansin mula sa tanawin, wari man ding nagkaroon ng kaunting panahon ng kapayapaan. So magkakaroon pa na ng tinatawag na little time of peace. At minsan pang ang mga nananahan sa lupa ay ipinakita sa akin. At muli na namang ang lahat ng mga bagay na nasa ganap na kaguluhan, alitan, digmaan at pagbubuo ng dugo, kasama ng kagutom at salot ang nananalanta sa lahat ng lugar. Ang ibang mga bansa ay kasali sa digmaan at kaguluhang ito. Ang digmaan ay naging sanhi ng kagutom. Ang pananalat at pagtitigis ng dugo ang naging sanhi ng salot. At pagkatapos noon, ang puso ng mga tao ay nanlulupaypay dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan. Ito po ay isang pangitain na ipinakita ng Diyos sa kanyang lingkod na si Ellen G. White. Pinakita po na sa kanya na ang mga nananahan sa lupa, sa sanlibutan ay nasa isang sukdulang kalituan. Ibig sabihin, yung pinakamataas na level ng stress ang namamayani sa mga nananahan sa lupa dahil sa mga nagaganap sa lupang ito. At ang isa po ay yung digmaan, yung pagtigis ng dugo, kahirapan, pananalat, kagutom at salot ay naglipa na sa lupain. Yan po ang ipinakitang tanawin. At pagkatapos po, nagkaroon ng konting panahon, yung tinatawag na little time of peace. At pagkatapos po ng little time of peace, ay bumalik na naman. Nagkaroon na muli ng isang ganap na kaguluhan. At ang sabi po rito ay nagkaroon ng alitan, digmaan at pagbubuo ng dugo, kasama ng kagutom at salot
ang nanananta sa lahat ng lugar. At bukod dito, ang sabi po rito, ang ibang mga bansa ay kasali sa digmaan at kagulong ito. Ang digmaan ay ang naging resulta po ng digmaan ay kagutom. Ang pananalat naman at pagtitigis ng dugo ang naging sanhi ng salot. At pagkatapos noon, ang puso ng mga tao ay nanlulupaypay dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya po, ang sabi pa sa atin dito sa Testimony Volume 8, page 28, halos naabot na ng pagsalangsang ang kanyang hangganan. Kaguluhan ang pumupuno sa sanlibutan. At isang malaking kakilabutan ang malapit nang dumating sa mga tao. Malapit na ang wakas. Tayo na mga nakakaalam ng katotohanan ay dapat na naghahanda para sa bagay na malapit nang dumating sa sanlibutan, gaya ng isang nakagagaping pagkagitla. Kaya ang malinaw pong binabanggit sa Testimony Volume 8, page 28, na kung bakit pala nagkakaroon ng tinatawag na mga ibinubuhos na ng Panginoon unti-unti. Yung mga patikim na mga salot, mga pestilence tulad ng COVID-19 at mga variants nito. At kasama na rin po yung iba't ibang mga peste ay sapagkat halos naabot na ang pagsalangsang ang kanyang hangganan. Yung mga pagsalangsang, yung transgression, mga paglabag sa utos ng Diyos, mga kasamaan na ginagawa ng sanlibutan ay halos naabot na yung hangganan. Kaya po ano po ang nangyari po? Kaguluhan ang pumupuno sa sanlibutan. At ang sabi po rito, at isang malaking kakilabutan ang malapit nang dumating sa mga tao. Bakit po? Ang sabi po rito ay malapit na ang wakas. Kaya po sa panahon ngayon ay maikli na lamang panahon na itatagal ng mundong ito. Malapit na po ang wakas at darating na ang Panginoon dito sa lupang ito. At ang sabi po rito, tayo po ng mga nakakaalam ng katotohanan ay dapat na naghahanda para sa bagay na malapit nang dumating sa sanlibutan, gaya ng isang nakagagaping pagkagitla. Tayo po ay pinagtatagubilinan ng Panginoon, lalo-lalo na yung mga nakakaalam ng katotohanan, na dapat tayo ay naghahanda na para sa mga bagay na malapit nang dumating sa sanlibutan upang hindi tayo masupresa ng mga magaganap sa panahon natin ngayon. Lalo-lalo na nakikita natin na may mga palatandaan na malapit na ang tinatawag nating panahon ng kabagabagan dito sa lupang ito. Ang sabi sa atin sa Great Controversy, Tagalog 537, na kapag dumating na itong tinatawag nating panahon ng kabagabagan, ang sabi po, kung magkagayon ang mga nanirahan sa lupa, ay isusugba ni Satanas sa isang malaki pangwakas na labanan sa paghinto ng mga anghel ng Diyos sa pagpigil sa mababaksik na hangin ng mga masasamang damdamin ng tao. Bibitiwan na ang lahat ng elemento ng pag-aalitan. Ang buong sanlibutan ay aabutin ng pagkawasak na lalong kakilakilabot kaysa inabot ng Jerusalem ng panahong una. Noong 70 AD po ay kinubkob ng Romano ang Jerusalem, at ayon po sa kasaysayan ay umagos ang dugo. At nung panahon yun ay panahon ng kapistahan, kaya maraming tao po ang nadoon sa Jerusalem. Nang sabi po doon ay milyong mga tao ang namatay sa naganap na tinatawag na kakilakilabot na inabot ng Jerusalem ng panahon na una. At umagos ang dugo at winasak ng mga Romano ang templo. At marami pong namatay noong unang panahon. At ang sabi po dyan, kinumpir po ng ating Panginoon na pinagkaloob sa kanyang lingkod na si Ellen G. White,
na ang buong sanlibutan ay aabutin ng pagkawasak na lalong kakilakalabot kaysa inabot ng Jerusalem ng panahong una. Kung paano umagos ang dugo noong unang panahon, ay magaganap din po sa ating kapanahonan na marami ang mamamatay at maraming papatayin at marami po ang ating sanlibutan ay mawawasak ng lubusan sa matitinding mga magaganap dito sa ating kapanahonan. Ang sabi sa Testimony Volume 6, 408 at sa CS Tagalog, Council on Stewardship Tagalog, page 71, ang sabi po, hindi madalimat ng mga tao ang mga anghel na nagbabantay na pumipigil sa apat na hangin upang huwag silang umihip hanggang hindi natatakan ng mga lingkod ng Diyos. Ngunit pagka inutusan na ng Diyos ang kanyang mga anghel na pawalan na ang hangin, magkakaroon ng gayong tanawin ng pagbabaka ng gaya ng hindi maaring mailarawan ng panulat. Magkakaroon pala ng pagbabaka dito sa lupa ng pinakamatinding digmaan, yung tinatawag pong World War III, na kung saan yung pagbabakang ito ay, ang sabi po doon, ay hindi maaring mailarawan ng panulat. Napakatindi po na magaganap dito po sa lupang ito. Ang sabi sa atin sa Testimony Volume 6, page 14, hanggang ngayon ang apat na hangin ay pinipigilan pa hanggang sa ang mga lingkod ng Diyos ay matatakan sa kanilang mga noo. Pagkatapos noon, palalakarin na ng mga bansa ang kanilang mga kubo para sa huling malaking labanan. Ito po ang tinatawag na huling malaking labanan. Ito po ay palalakarin na ng mga bansa ang kanilang kubo para sa huling malaking labanan. Tinatawag po itong Armageddon. Ito po yung tinatawag na sa atin po ang tawag ay World War III, kung saan ang iba't ibang mga bansa ay maglalabanan. Magkakaroon ng pangbuong salibutang digmaan na maaring ang nagaganap po ngayon ay ito po ay precursor. Maaring ito po ang tinatawag nating pasimula ng isang panguling malaking labanan, digmaan na magaganap dito po sa ating sanlibutan. Yan po ay ayon sa Testimony Volume 6, page 4. Inaantay lang po na matatakan ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga ano. Ito yung mga lingkod ng Diyos na nagtapat sa Panginoon at naglinis ng kanilang mga sarili sa magitan ng dugo ng kordero at sumunod sa kordero saan man siya pumoroon. At sila po ay tatatakan sa noo. At kapag naganap na po ito, ang sabi po doon ay palalakarin na ng mga bansa ang kanilang mga kubo para sa huling malaking labanan. Ang sabi sa review ni Herald, January 28, 1909, by Ellen G. White po ito. Bawat bagay sa sanlibutan ay nasa isang magulong kalagayan. Nagagalit ang mga bansa at malalaking mga paghahanda para sa digmaan ay ginagawa. Ang mga bansa ay nagsasabwatan laban sa bansa at karian laban sa karian. Ang dakilang araw ng Diyos ay mabilis na nagtutumuling, bagamat ang mga bansa ay nag-iipon ng kanilang mga pwersa para sa digmaan at pagdanak ng dugo. Ang utos ng mga anghel ay nanatili pa rin hanggang ang mga lingkod ng Diyos ay matatakan sa kanilang mga ano. Kaya po nakakaranas pa rin tayo ng kahit papaano ng kapayapaan sa ating kapanahunan ngayon, sapagkat pinipigilan pa ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang mga anghel ang mga nagaganap sa ating panahon hanggang, sabi po rito, ang mga lingkod ng Diyos ay matatakan sa kanilang mga ano. At kapag natatakan po yan, ang sabi po doon ay nadyan na po ang magaganap ang tinatawag nating digmaan at pagtanak ng dugo. Yan ang sabi po. At ang sabi po sa atin, ang bawat bagay sa sanlibutan ay nasa isang magulong kalagayan. Nangangalit ang mga bansa at malalaking mga paghahanda para sa digmaan ay ginagawa.
ang mga bansa ay nagsasabuatan laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Kaya yan po ay unti-unti natin na nakikita sa ating kapanahonan ang kaganapan nito. At yan po ay magkakaroon ng kumpletong kaganapan kapag natatakan na ng Panginoon ang kanyang mga lingkod at nahanda na yung mga nabilang na yung tinatawag na 144,000. Ay magaganap na po ang mga matitindi pa na mga pangyari na magaganap dito sa lupa. At ano po ang dapat nating gawin para hindi tayo maapektuhan ng mga nagaganap na mga digmaan at mga kakilakilabot na mga pangyari na nagaganap at magaganap sa ating panahon at sa hinaharap? Ang sabi po sa atin ng Panginoon, ang una po ay manalig at sumampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi sa Gawa 16:30-31, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ang sabi po rito ay manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Napakalaga po na sa kabila ng mga kaguluhang nagaganap sa ating panahon, mga digmaan, mga pagtanak ng dugo, mga iba't ibang mga salot ng COVID-19 at ang mga iba't ibang mga variants nito, at ang napakarami pang mga pangyaring matitinding magaganap at nagaganap sa ating kapanahonan. Inihilingan tayo ng Panginoon na manalig at sumampalataya sa Kanya, na yan ang tanging paraan para tayo po ay malagyan ng proteksyon at makoberan tayo para hindi tayo tablan ng anumang uri ng mga pestilence o mga salot at iba't ibang mga magaganap dito sa sanlibutan. Ang sabi sa atin sa Bible in Studies on the Book of Romans, page 9 ni E.J. Wagoner, kapag ang mga tao ay kontento na sumampalataya sa Diyos at isuko ang kanilang sarili sa Kanya, ay may kapangyarihan sa Kanyang pangako na gawin o lubusin ang kanilang katwiran para sa kanila na walang anumang kapangyarihan mula sa kanila. So kapag tayo po ay naging kontento na tayo po na tayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at isuko natin ang ating sarili sa Kanya, ay meron pong kapangyarihan ang ating Panginoon na Kanyang pangako na gagawa po sa atin. Babaguhin tayo at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga pagkukulang. At aalisin lahat ng ating mga karumi at iihanda tayo upang tayo maging angkop sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon at maging angkop tayo sa paglipat mula sa lupa patungo sa langit. At ito naman po ang babala sa atin. Ang sabi sa Great Controversy, Tagalog 543, ang mga gumagamit ngayon ng maliit na panampalataya ay nasa malaking panganib na mahulog sa kapangyarihan ng mga daya ni Satanas at sa utos na pipilit sa budhi ng mga tao, at mabataman nila ang pagsubok ay magsusugba rin sila sa lalong matinding kawalang pag-asa at pananambitan sa panahon ng kabagabagan, sapagkat hindi nila pinagkaugaliang magtiwala sa Diyos ang mga aral tungkol sa pananampalataya na kanilang kinaligtaan ay mapipilitan nilang pag-aralan sa ilalim ng kakilakilabot na katindihan ng panglulupaypay. Napakalaga pala na dapat nating mapag-aralan ang ilang mga leksyon hinggil sa pananampalataya. Bakit po? Sapagkat napakalaga po na sa panahon ngayon ay dapat maipractice natin at malaman natin ang tungkol sa pananampalataya. Lalo-lalo na hinggil sa pananampalataya ni Jesus. Kaya yan po ang misyon ng Faith of Jesus Ministry. Nang layo natin ito ay maipagkaloob sa bawat sa atin ang tungkol sa pananampalataya ni Jesus na dapat nating malaman sa panahon ngayon. Bakit po? Sapagkat kapag hindi natin maunawaan ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ni Jesus at hindi tayo magkaroon ng malaking pananampalataya
Ang sabi po doon ay nasa panganib tayo na mahulog sa kapangyarihan ng mga daya ni Satanas. Ano po mga example ng mga daya ni Satanas? Ito po ay yung mga maling aral na mga naglipana. Iba't ibang mga maling aral po na naglipana sa panahon ngayon, na maaari tayong madala, maniwala sa mga maling aral. At ang isa po ay yung hindi natin matagalan yung bumigay tayo sa utos na pipilit sa budhi ng mga tao. At ang example po, isa po sa mga utos na pipilit sa budhi ng mga tao ay yung vaccination. Yung mandatory vaccination kung saan bawat isa ay sapilitang hinihilingan na magpabaksin. At kapag tayo po ay nagpabaksin, iyan po ay isa sa paraan na tayo ay nahulog sa utos na pipilit sa budhi ng mga tao. At kasama na rin po dyan ay ang utos ng tinatawag nating yung legislated Sunday observance na ipipilit ito sa mga tao, na kung saan ang mga tao ay pipilitin na manghilin ng araw ng linggo at pipilitin sila na sila po ay sumamba sa araw ng linggo. Ibig sabihin ay ang kanilang day of worship ay araw ng linggo. At ito po ay isa sa utos na pipilit sa budhi ng mga tao. Kaya ang sabi po doon, at bagamat mabata nila ang pagsubok, ay masusugbarin sila sa lalong matinding kawalang pag-asa at pananambitan sa panahon ng kapagabgan. Sapagkat hindi nila pinagkaugaliang magtiwala sa Diyos. Ang mga aral tungkol sa panampalataya na kanilang kinaligtaan ay mapipilitan nilang pag-aralan sa ilalim ng kakilakilabot na katindihan ng panlupaypay. Kaya po, inihilingan ko po ang mga nanonood at nakikinig ng ating YouTube video na ito, na ating pong isa-isahin na pag-aralan ang mga video na ating naipost dito. Mahigit na 80 na po ang mga naipost po dito. At isa-isahin po natin itong pag-aralan, at ito po ay may kinalaman, mga aral tungkol sa pananampalataya na dapat natin malaman, tungkol sa sanktuaryo at tungkol sa mga kautusan ng Diyos, na ito po ay mga tinatawag nating mga kasalukuyang katotohanan na kailangan ng kawan sa panahon ngayon. Naanyahan ko po kayo na pag-aralan natin po ito isa-isa at makikita natin ang pagkakatugma at ang bisa ng mga aral na ating pong ipinapayag sa ating YouTube, sa Faith of Jesus FOJ Ministry, dito po sa YouTube. At ano po ba yung panampalataya na dapat nating panghawakan? Ang sabi sa Hebrew 11 verse 1, ang panampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sabi sa Lessons on Faith, page 13 by E.J. Wagner, ang sabi po, ang panampalataya ay lubos na pagdepende sa salita ng Diyos lamang para sa pagsasagawa na kung ano ang sinasabi ng salita. At saka sa Lessons on Faith, page 11, ang sabi po ay ang magtiwala sa salita ng Diyos lamang, ang sumalig sa salita ng Diyos lamang. Ito ang pananampalataya. Napakalinaw po na ang ibig sabihin pala ng pananampalataya ay yung dumepende tayo ng lubusan sa salita ng Diyos lamang. Ibig sabihin ay ibatay natin ang lahat ng ating mga aral, ating mga aksyon at paniniwala sa salita ng Diyos. Ito po ay ang banal na kasulatan, yung tinatawag na dalawang saksi sa Apocalypse 11. Ang patotoo ni Jesus o Spirit of Prophecy sa Revelation 12 at Revelation 19, at yung tinatawag nating panampalataya ni Jesus. Ito po ay yung mga mensahe na ipinagkaloob ng Panginoon kay A.T. Jones at A.E.J. Wagner, na ito po ay dapat nating panghawakan. Dumepende tayo dito.
sa pagsasagawa ng kung ano ang sinasabi ng salita. At ang sabi sa atin ay bukod sa pagdepende ay magtiwala din tayo sa salita ng Diyos lamang at sumalig tayo sa salita ng Diyos lamang. Ito ang pananampalataya. Napakaliwanag po. At kapag meron tayong ganitong pananampalataya, ang sabi sa atin sa Mateo 17 verse 20, faith can move mountains. Pwede nating i-move ang mountains sa magitan ng pananampalataya. Kung meron lamang tayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, ang butil ng mustasa ay napakalit po yun. Kung meron lang tayong ganong kasinlaki ng pananampalataya, ayon sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po doon ay pwede natin sabihin sa bundok na ito na lumipat. May kapangyarihan po. May kapangyarihan sa pananampalataya. Ang mahalaga po ay maniwala tayo sa ating Panginoong Hesus. Maniwala tayo na kaya tayong baguhin ng Panginoon. At manalig tayo sa kanyang mga salita. Ang ikalawa po, sa malino po ay yung panampalataya ni Jesus. Para maunawaan natin ng lubusan pong ito, ay atin pong panoorin sa Faith FOJ Ministry ang may paksa na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ang ikalawa po ay yung itaas si Jesus. Ang sabi sa atin sa Bible in Studies on the Book of Romans, page 11, ni E.J. Wagoner, kapag nasumpungan ng mga tao ang kanilang mga sarili na walang lakas, si Kristo ay dapat itaas. Ang sabi niya, ang kanyang palalapitin ang lahat ng mga tao sa kanya. Kaya mapagmamasdan natin si Jesus bilang napako at nabuhay na tagapagligtas ngayon tulad ng mga alagad. Kaya kapag tayo po ay wala na tayong lakas dahil sa mga nakikita natin mga nagaganap sa ating kapanahonan ngayon, mga kaguluhan, mga digmaan, mga salot, mga baha at lindol ang nagaganap. Ang sabi po sa atin dito ay itaas natin ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit po? Sapagkat naroon ang kalakasan, na doon ang pinagmumulan ng kalakasan. Ang sabi po niya na kanyang palalapitin ang lahat ng mga tao sa kanya. Kaya mapagmamasdan natin si Jesus bilang napako at nabuhay na tagapagligtas ngayon tulad sa mga alagad. Napakalaga po na ating pong itaas ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa 1:3 verse 14, at kung paano itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At mababasa rin po natin yan sa aklat ng Bilang 21 verse 9. Napakalaga po ng tinatawag natin pagtataas sa ating Panginoon, at para po lubusan nating maunawaan ang detalye ng itaas ang ating Panginoong Jesucristo, ay inaanyahan ko po kayo na panoorin natin ang video na may kinalaman po na itaas ang ating Panginoong Jesucristo sa ating YouTube, sa FOJ Ministry. Panoorin po natin ng buo ang tungkol sa bagay na ito upang makita natin kung paano ang pagtataas sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pangatlo po ay yung tinatawag nating pagmasdan si Jesus. Ang sabi sa Isaiah 45:22, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas, sabi ng Panginoon. Kaya kapag tayo pala ay tumitingin o pinagmamasdan natin ang ating Panginoong Hesus, ang sabi po doon, tayo po ay mga liligtas. Maliligtas tayo, hindi lamang yung kaligtasan ng ating kaluluwa, pati rin kaligtasan sa mga nagaganap sa ating kapanahonan ngayon, ng mga pangyari, ng mga krisis, mga kaguluhan, mga digmaan na nagaganap sa ating kapanahonan ngayon, ililigtas tayo ng Panginoon dyan. Ang mahalaga po, ang sabi po doon ay pagmasdan natin ang ating Panginoon. At ang sabi sa Step to Christ, page 72, ituon natin ang ating mga mata kay Kristo at iingatan tayo niya. Sa pagtingin kay Jesus, panatag tayo, walang makaagaw sa kanyang kamay.
Napakaliwanag po yan na kapag itinutuon natin ang ating mata sa ating Panginoon sa Kristo, ang sabi po doon ay iingatan tayo ng ating Panginoon. At sa pagtingin sa Kanya, ang sabi po doon ay panatag tayo. Safe. Sabihin ng panatag, we are safe. Tayo po ay panatag. At walang makaagaw sa Kanyang kamay. Kapag tayo po ay hawak ng Panginoong Hesus, walang sino man ang pwedeng umagaw sa atin. Nakatitiyak tayo ng kasiguruhan ng katiwasayan. Kapag tayo po ay nasa kamay, nasa poder ng ating Panginoong Hesus. At paano po ang pagtingin kay Hesus? Ang sabi sa Bible Commentary, Volume 6, 1098, ang pagtingin kay Kristo ay nangahulugang pag-aaral ng Kanyang buhay na pinagkaloob sa Kanyang salita. Ang ibig sabihin pala ng pagtingin sa ating Panginoong Hesus ay yung pag-aralan natin ang Kanyang buhay, ang Kanyang ugali, ang Kanyang likas na nagmumula sa Kanyang salita. At ito po para maunawaan natin ng lubusan ang ugali ng ating Panginoong Jesucristo ay ating pong pag-aralan ang pinalawak na 10 utos ng Diyos. At sa ating pong sa Faith of Jesus Ministry po ay ating pong iniisa-isa na pinalawak ang unang utos hanggang 10 utos. At ipinakita natin ang iba't ibang mga paksa na may kinalaman sa 10 utos na dapat nating isa-isahin pong panoorin para makita natin na ito po habang pinapanood po natin, pinakinggan natin ang mga bidyong yan, ay yan ay isa sa paraan na tinatawag na pagtingin sa ating Panginoong Jesucristo at pag-aaral ng Kanyang buhay na pinagkaloob sa Kanyang salita. Ang sabi sa Remnant Church, page 22, dapat nating pag-aralan ang buhay ni Kristo at tularan ang makalangit na huwaran. Napakalaga po na ating tularan ang makalangit na huwaran na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At sa Selected Message Book 3, 405, ang sabi po, dapat nating ituon ang mata ng panampalataya kay Jesus at mapatnubayan ng mga salita na Kanyang binika. Sabihin, ang isa sa mga paraan ng pagtingin sa ating Panginoon Jesus ay yung sumampalataya sa Kanya, manhalig sa Kanya, at mapatnubayan ng mga salita na Kanyang binika. Sabi sa atin sa Last Day Events, sa yung malaking Last Day Events, page 117, sa patuloy na pagtingin kay Jesus mula umaga hanggang gabi na may mata ng pananampalataya ay mapapalakas tayo. So habang pinag-aaralan natin, pinagmamasdan natin, sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang buhay, sa Kanyang ugali na Kanyang pinagkaloob, sa Kanyang salita, ay mapapalakas tayo. Mapapalakas po ang ating pananampalataya. At tayo po ay sisigla. Ang ating buhay ay magiging masigla kapag ating pinagmamasdan ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi sa Elder Writings Tagalog, page 89, kung gayon ang mahina ay dapat tumingin kay Hesus at sumampalataya sa Kanya, kung magkagayon ay magagamit at mapapalakas nila ang pananampalataya. Kaya yung pong mga mahina, ang sabi po doon ay hinihilingan tayo na tumingin kay Jesus at sumampalataya sa Kanya, kung magkagayon ay magagamit at mapapalakas nila ang pananampalataya. At dito po, sa paksa pong ito, na yung hinggil sa pagtingin sa ating Panginoong Jesucristo ay subaybayan. Inaanyaan ko po kayong subaybayan ang ating video sa YouTube na may kinalaman na may pamagat na pagmasdan ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ikaapat po ay yung tinatawag natin magtiwala naman kay Jesus. Ang sabi sa Testimony Volume 5, page 200, kailangan natin magtiwala kay Jesus bawat araw, bawat oras. So, ang pagtitiwala pala sa ating Panginoong Jesus ay oras-oras. Dapat tuloy-tuloy po ang pagtitiwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po dito ay trust Jesus. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Kung ano ang sinabi niya, paniwalaan natin. Maging believe tayo. Tayo po ay maging confident sa lahat ng mga
pangako at mga mensaheng pinagkakaloob ng ating Panginoon. At para sa karagdagan po, nakadetalye hinggil sa magtiwala kay Jesus ay inyo pong panoorin ang ating video sa YouTube na may pamagat na magtiwala kay Jesus. At ang ikalima po ay yung sundan si Jesus. Ang sabi sa Bible Commentary, Volume 7, page 178, ang Panginoon ay may bayan sa lupa na nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Mayroon siyang libo-libo na hindi lumuhod kay Baal. Dapat tayong sumunod sa Kanya sa araw-araw na buhay. Ay dapat nating sundan ang Kanyang halimbawa tulad sa kawan ng tupa na may pagtitiwalang sumusunod sa pastor. Sa kabila po ng malawakang apostasy na nagaganap sa ating kapanahonan ngayon, na halos lahat ng mga simbahan ngayon, lahat ng mga iglesia sa panahon ngayon ay nagsitalikod sa Panginoon. Subalit ang sabi ng Panginoon ay meron siyang bayan sa lupa na nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Meron siyang libo-libo na hindi lumuhod kay Baal. At hinilingan tayo ng ating Panginoon na dapat tayong sumunod sa Kanya sa araw-araw na buhay. Ay dapat nating sundan ang Kanyang halimbawa tulad sa kawan ng tupa na may pagtitiwalang sumusunod sa pastor. At ang sabi sa atin sa Christ Object Lesson sa Tagalog, page 230, ang leksyon ay para sa lahat ng panahon. Dapat nating sundan ang kordero ng Diyos saan man siya pumaroon. Dapat piliin ang Kanyang pamatnubay. Dapat pahalagahan ang Kanyang pakikisama ng higit sa pakikisama ng mga kaibigan sa lupa. Dito po ay hinihilingan tayo ng Panginoon na ang leksyon para sa lahat ng panahon ay dapat nating sundan ang kordero ng Diyos saan man siya pumaroon. At gawin natin siyang direct na pastor. Siya na ang papatnubay sa atin. Dapat natin piliin, mag-decide tayo sa ating panahon ngayon na siya na ang gawin nating maging pastor natin na magpapatnubay sa atin sa tamang daan at ililid tayo sa kung ano ang nais niya para sa atin. At ang sabi po doon ay nagsabi po siya na dapat nating pahalagahan ang Kanyang pakikisama na higit sa pakikisama ng mga kaibigan sa lupa. Dapat siya ang pinakamahalaga, siya ang pinaka-first priority. Siya ang pangunahin na dapat unahin natin na higit kaysa sa pakisama ng mga kaibigan sa lupa. Yan po ay sa Christ Object Lesson Tagalog, page 230. At makikita niyo po sa larawan ang 144,000 na kung saan sila po ay nakatingin directly sa ating Panginoong Hesus. Siyang ang kanilang modelo. Siya ang kanilang direct na pastor. At kung ano ang kompas ng ating Panginoong Hesus, doon po sila. At sumusunod ang 144,000 sa ating Panginoon saan man siya pumaroon. At ang bilang apila po sa atin, ang sabi sa isang aklat ni Ellen G. White na DG page 122, ang sabi po ay weep and pray, humble yourself before God, relying alone upon the merits of a crucified and risen Savior, one who maketh intercessions for just such sin-polluted souls as yours. Sa Tagalog po ay umiyak at manalangin. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Umaasa lamang sa mga kabutihan ng ipinangako at nabuhay na tagapagligtas. Yung namamagitan para sa mga kaluwang narumihan ng kasalanan tulad ninyo at tulad natin. Kaya ito po ang panahon para tayo po ay umiyak at manalangin sa Panginoon at magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. At umasa lamang tayo sa kabutihan, sa biyaya ng ipinako at nabuhay na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang namamagitan para sa atin
sa mga tao at sa Diyos. Napakalaga po ngayon ng pagsisisi ng lahat ng ating pakasalanan at pagtalikod dito. At manalangin tayo na tayo ay tulungan ng Panginoon. Tayo ay pagkalooban niya ng kanyang biyaya, ng kanyang kabutihan, ng kapangyarihan, at ibigay sa atin ng kanyang buhay at manahan siya sa puso natin upang tayo po ay malinis ang lahat ng ating mga karumihan at maging handa tayo at maging masunurin sa lahat ng kanyang mga utos at maging angkop para sa paglipat mula dito sa lupa. Madala tayo sa langit na kanyang ipinagkaloob, ang bagong langit at bagong lupa na kanyang inihanda para doon sa mga maliligtas. Ang sabi sa atin sa SS, page 227, ang sabi po, I have also learned that in Christ alone there is rest, peace, or happiness. In God is our only help. I have tried all these years not to build my hopes on this world, but to lay up a treasure above. Sa Tagalog po, sabi po, natutunan ko na kay Kristo lamang masusumpungan ang kapahingahan, kapayapaan at kaligayahan. Nasa Diyos ay ang ating nag-iisang tutulong na subukan ko sa lahat ng mga taong ito na huwag nang magtayo ng mga pag-asa sa sanlibutan ito, kundi ang mag-ipon ng kayamanan sa kaitaasan o sa langit. Napakaliwanag po na sa ating Panginoon lamang masusumpungan ang wagas na kapahingahan, kapayapaan at kaligayahan sa buhay nito. At ang sabi sa picture ay in Christ alone my hope is found. Kay Kristo lamang ang nasumpungan ang aking pag-asa. Sabi sa LYL page 14 by Ellen G. White po ito. Lahat po ng ginagamit natin ay mula sa mga aklat ni Ellen G. White at ang iba po ay mula sa aklat ni A.T. Jones at E.J. Wagner at sa banal na kasulatan. Nang sabi po, the presence of Christ alone can make men and women happy. Sa Tagalog po, ang presensya ni Kristo lamang ang makapagpapasaya sa mga lalaki at babae. At ang sabi sa Awit verse 1, true happiness can only be found in Christ. Ang tunay na kaligayahan ay masusumpungan lamang kay Kristo. At ang sabi sa 1:15 verse 11, ang mga bagay na ito ay isinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ang ating mismong Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita rito na ang sabi niya na ang mga bagay nito isinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa atin at upang ang ating kagalakan ay malubos. Malinaw po sa talatang ito na ang tunay na kagalakan, ang tunay na kasiyahan ay masusumpungan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa Life Sketches, page 245, ang sabi po, God has made every provision for man to have help which He alone can give him. Sa Tagalog po, ang Diyos ay gumawa ng bawat provision para sa tao upang matulungan na siya lamang ang makapagkakaloob sa Kanya. Malinaw po na yung ang makatutulong lang po sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang makatutulong sa atin lalo na sa panahon ng ligalig at sa panahon ng kabagabagan na magaganap dito sa lupang ito. Wala na tayong iba pang maasahan, hindi man na lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang sabi niya sa Awit 91 verse 4, kanyang tatakpang ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga ngandong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at maluti. Sa panahon po ng ligalig at sa panahon ng kabagabagan,
Nangako ang Panginoon na kapag tayo po ay magtatapat sa Kanya, sasampalataya sa Kanya, itataas siya. Pagmamasdan siya, sasampalatayan siya at magtitiwala sa Kanya at susundan siya sa lahat kung saan man siya pumaroon. Ang pangako niya, Kanyang taktakpan ka ng Kanyang mga bagwis at sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay manghandong ka. Ang Kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Napakagandang pangako po yan ng Panginoon. Naiingatan niya tayo, tatakpan niya tayo ng Kanyang bagwis. Puprotektahan tayo ng ating Panginoon. At hindi tayo tatamaan ng 7 huling salot at hindi tayo tatamaan ng mga magaganap na mga pestilence o mga salot, mga delubyo, ang mga kalamidad na magaganap dito sa lupa. Puprotektahan tayo ng Panginoon at ang sabi niya, at sa ilalim ng Kanyang mga pakpak ay mga handong tayo. Ang Kanyang katotohanan ay magiging kalasag at baluti natin. At ang sabi sa awit 91 verse 2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sa panahon ng kabagabagan po, ang ating Panginoong Hesukristo po, ang ating magiging kanlungan, yung muog ng kaligtasan, muog ng katiwasayan, at siya ang ating magiging katibayan sapagkat siya ang ating pinagtitiwalaan. Kaya po ang ating Panginoong Hesus, ang ating kanlungan at katibayan na handang tumulong sa atin sa panahon ng kabagabagan. Ang sabi sa atin sa Faith in Works, page 81, the Lord presented the truth before Him in clear lines, revealing the fact that Christ alone is the source of all hope and salvation. Sa Tagalog po, ay ipinahayag ng Panginoon ang katotohanan sa harap niya. Sa mga malilinaw na linya, inihayag ang katotohanan na si Kristo lamang ay pinagmumulan ng lahat ng pag-asa at kaligtasan. Napakalino po ng ating Panginoong Hesus lamang ang pinagmumulan ng lahat ng pag-asa at kaligtasan. At kaya ang sabi po sa awit 27 verse 1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Napakagandang pangako ito na kapag ang ating Panginoon, ang ating liwanag at ating kaligtasan ay walang dahilan para tayong matakot o masindak kanino pa man. Kaya ang sabi sa atin ng ating Panginoong Hesus ay ating liwanag at kaligtasan. Kaya po, sa ating pong mga nabanggit ngayon at sa larawang ipinapakita po ngayon, makikita natin na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay magiging inspirasyon natin sa buong buhay natin. At hindi lamang sa buong buhay ngayon, kundi sa kabilang buhay kapag tayo po ay nakasama sa mga maliligtas at nailipat tayo mula sa lupa at tayo po ay nailipat sa langit. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay patuloy na magiging inspirasyon natin. Dito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan at inspirasyon para tayo magpatuloy sa paglakad sa pagtatapat sa Panginoon at patuloy na lumakad na sumasampalataya sa Kanya, nananalig at nagtitiwala at sinusundan natin ang ating Panginoon saan man siya pumaroon. Sana po sa larawang ito ay inaanyahan ko po kayo na ating tanggapin ang ating Panginoon bilang ating Panginoon na tagapagligtas. At idalangin natin sa Panginoon, idalangin natin, sabihin natin na Panginoon, tinatanggap po kayo bilang aking personal na Panginoon na tagapagligtas. Inaanyahan ko po kayo sa aking puso na pumasok po kayo at linisin, paputiin ang aking buhay ng inyong
dugo ng kordero na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At handa po ako na makipag-cooperate sa inyo at sumunod sa inyo sa lahat, saan man kayo pumaroon. At handa po ako na isuko ang lahat, tumalikod sa mga kasalanan, sa paggawa ng kasalanan, at gawin kung ano man ang nais ninyo, kung ano naman ang gusto po ninyo, ay siyang masunod. Sana po ito maging dalangin natin. At sumampalataya tayo sa Panginoon na kaya niyang baguhin tayo at linisin sa lahat ng ating mga pag-uuna. Sumampalataya lamang po tayo kung paano nilikha ng ating Panginoong Jesucristo ang langit at lupa, at nilikha niya ang lahat ng bagay, at siya rin ang nagsusustain ng buhay. Siya ang nagtutustos ng buhay. Siya ang gumagawa ng iba't ibang mga himala, mga pagpapagaling. Siya rin ang tumutulong sa atin. Maniwala tayo na kaya rin niyang baguhin ang ating buhay at gawin tayong masunurin sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon. Salamat po, at sana po ay nagpalakas sa inyo at ibinigay na mensahe ngayon, at pagpalain naman kayo ng ating Panginoon.